former President ko. Ang mga sentimiento ni First Lady Liza Marcos laban kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Nasundan ng mga panawagang magbitiw na siya sa cabinet o palitan sa DepEd. Pero sabi ng Pangulo, mananatiling Education Secretary ang bise. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Hindi na kaya. Nagkasakit. Sabihin mo na yun. Bakit di niyo tinatanggal yung isa? Hindi ako nagtatalong ako, Pangulong Marcos ha. Maganda itong ginawa mo to. Pinapalakpakan kita dito. Hindi. Ako, honestly sabi ko nga sa inyo, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Maganda na tinayuan nyo, Pangulong Marcos, ito si VP Sara Duterte. Ang hindi ko lang maintindihan, sabi nyo, di ba tinatanggal pag may sakit? Bakit yung isa? Hindi na nga lumalabas sa telebisyon. Hindi na nga siya wala na siya. Ang balita ko nga daw, hindi na pumapasok. Balita ko lang naman, ha? Hindi ko na babanggitin kung sino tong sekretary na ito. Pero balita ko nga, di ba, dahil nga na ospital, hindi na nga daw pumupunta sa kanyang opisina. At ang balita na nga ho dyan, parang puro statement na lang. Ang gumagawa na lang daw, yung mga abogado niya, mga alalayan lang niya. Bakit ganun? Sana talagang totoo yung sinasabi ninyo. Di ba po? Sana totoo yung sinasabi ninyo na pag kami sakit na, dapat tinatanggal na. Papalitan ka namin. O hindi talaga marunong o kurap. O hindi daw marunong o kurap. Naku po, ang dami niyan sir sa pamahalaan ngayon. Bigyan kita ng example, sir. Mr. President, bigyan kita ng example. Meron niya isa dyan Ang kanyang definition o kanyang job description ay tungkol sa mga may hirap. Di ba? O kahirapan. Pero anong ginagawa? Pinakakikialaman yung trabaho ng mga congressman at saka ng mga senador. Nagsasuggest pa ng kung ano-ano patungkol sa pagbabago ng konstitusyon. Pakialamero. Sa madaling salita bobo. Di ba? Sa madaling salita po, hindi nila alam kung ano yung kanilang trabaho. Di ba? Ang bira, oo. Ano masasabi mo diyan, Ka Spencer? Ka Spencer? Asan ba si Ka Spencer? Ka Spencer, are you there? Are you there or are you not there? Ayan, binabati natin si Spencer Lacanle. Paano ba pag-pronounce ng apelido mo? Lacanle. Lacanle. Diba? Hindi, dapat sana, totoo yung sinasabi ni Pangulong Marcos. Pagka, pag bobo, pag di alam ang ginagawa, tanggalin na. Diba? Tatanggalin ka talaga namin. Tanggalin daw. Kuwari kurap. Ulitin natin yung mga sinabi niya kung ano yung mga tatanggalin, ha? Pakinggi, ha? Para maisa-isa natin kung sino itong mga to. Education Secretary ang bise. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Pag hindi ginagawa yung trabaho, sino ho bang hindi gumagawa ng trabaho? Magpangalan nga ako kayo. Sino po sa kabinete ni Pangulong Duterte ang hindi ho ginagawa ang kanyang trabaho? Naku po, ang dami niyan. Naku, sino kaya? Hindi natin alam. Sino pa? Pagdating na hindi ginagawa trabaho, pwede si dyan, si Gadon, di ba? Pwedeng si DOTR, di ba? Hindi niya ginagawa yung trabaho niya. Bakit si DOTR, di ba? Parang laging balisa sa buhay. Parang laging naka-smile lang Tuloy pa. Hindi na kaya, nagkasakit. Hindi na kaya, nagkasakit. Kailangan pa bang i-memorize yan? Parang kilala nyo na yan kung yung nagkasakit, di ba? alam na natin kung sino yan. Hindi na natin kailangan spellingin yan. Di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong o kurap. Naku po. Naku. Mr. President, pagdating sa kurap, meron ako alam, medyo katabi ninyo. Kasi may balita ako dun Ang dami kong ang balita dun Hindi lang kurap, abusado pa. Di ba?
pagkakalaban niya, pinag-iinitan niya talaga. Oh, naku, kilala niyo kung sino 'yon? Nagsisimula sa letrang D. D, anong D? Bahala na kayo. O, di ba? Tuloy. Di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Eh, hindi naman ganun si Inday eh. O, di ba? Kawawa naman. Kawawa naman ang mga vloggers na mga tanso vloggers. Hindi naman ganun si Inday. Hindi daw kurap. Oh, ang birang buhay ito. Paano ba yan, mga vloggers? Oh, hindi daw kurap si yari kayo ngayon. Oh, hindi din daw incompetent. Oh, naku po, patay. Kawawa na naman kayo mga vloggers kayo. Paano na yan, Mike Abe? Nagilaglag na kayo ngayon. Alam mo, sa totoo lang kaya mahirap talaga nandun sa mahirap doon sa kampo nila eh. Bakit? Yung kapwa nila ho ang nalalaglag nila eh. Mantakin mo. Araw-araw nila tinitira si BP Sara Duterte para malaglag sa gabinete. Araw-araw nila sinisiraan tapos biglang sasagot ang presidente ng ganito. Yari kayo. Alam mo, hindi ko alam kung paano yung talagang tama yung sagot niya eh. Complicated. Complicated talaga ang relasyon. Feeling ko yung complicated na relasyon, yan complicated ang relasyon niya sa asawa niya. Kasi, mantakin mo, galit na galit yung asawa mo, di ba? Mantakin mo, ka doon, talagang bad shot na. Bad shot siya doon kay BP Sara Duterte. Tapos biglang pinagtanggol mo kaliwat kanan. Yari ka, Brad. Wala. Talagang, ka ngayon, sa labas ka ngayon matutulog. Yari ka. Complicated. Yan lang masasabi natin. Di ba? Magtataka ka pa, sabi niya, kapa, complicated yun. Ever since naman, walang straight na decision making yan. Wait, ito pa, Twice na ginawa ni PBBM yan na pagtitiwala niya kay BP. Alam nyo, kaya nga sinasabi ko sa inyo noon pa meron ng something. Something. Ano something? Hindi. Ang ibig ko nang meron ng something. Kayo naman, masyado naman kayo dumi ng isip nyo. Meron ng something. Alam ni PBBM talaga. Sa tingin ko alam ni PBBM na pag tinanggal niya si BP Sara, magkukolaps ang gobyerno. Yun ang totoo dyan. Feeling ko, yun ang Kaya hindi niya pwedeng labanan ito si BP Sara Duterte. I think, may isip ho si Pangulong Marcos na pag ito, tinuluyan ko, sigurado laglag ang itong si BP Sara Duterte ang nananatili na habang naandyan hindi kayang tibagin kasi tandaan ninyo kahit anong birada ng mga Duterte kay Pangulong Marcos hanggang nandyan si BP Sara sa tabi niya tumatalbog lang. Yun ang totoo. Wag na tayo magpaikot-ikot. Kaya nga ako, di ba yung sinasabi ng iba na parang ganito, ituloy na ito, ganyan, revolusyon na, ganyan-ganyan, hindi. Sabi ko sa inyo, ang pinaka kumakapit sa palasyo, yung pinaka pundasyon ng palasyo, walang iba kundi si BP Sara Duterte. Kahit anong gawing birada ng mga ibang tao, hanggang nasa tabi niya si BP Sara Duterte, hindi babagsak ang palasyo. Kaya sa tingin ko, hindi ilalaglag ni PBBM si BP Sara Duterte unless masira na talaga yung yung diskarte niya. 'Di ba? Magka-loko-loko na. For sure 'yan. Sigurado ho 'yan. Tuloy natin, tuloy. Ramdam ng Pangulo'y swerte siya sa pagkakaroon ng anyay protective na asawa.
bagay na maintindihan niya ng bise. She understands, as I said, as a wife herself, she understands the sentiments of the First Lady. Ang First Lady, hindi sanay sa politika yan eh. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro she still has to learn na magpalampas ng konti ng mga ibang masasakit at may init at baanghang sa salita. Tiwala ang Pangulo na Nako. Kayo ba naniniwala na hindi ho daw o hindi daw sanay sa politika si FL Liza Marcos? Actually, oo na hindi. Ako tingin ko lang. Hindi siya galing sa family ng mga politiko. Although, siya daw kamag-anak nila Romualdez. Pero never been as a politician. May punto. Pero, pagdating siguro sa diskarte, I'm not sure. I think, alam niya ho yan. Yung galawan ng isang politiko, sa tingin ko alam niya. Kaya lang, maybe, pikon lang siya. O sabihin na nating mahina sa emotional quotient. Ika nga. Kasi alam nyo, eto ang buhay ngayon, palakasan ng EQ yan. Yan ang totoo. Maniwala ko sa akin, ang taong nagsusurvive, ang mga malalakas ang EQ. Yan kaya nga nagsusurvive si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte, ang politikong nakita kong napakataas ng EQ. Emotional quotient. Ibig sabihin po nun kaya niyang magpigil. Kaya niya hindi niya, kung kailangan niyang bumitaw, bibitaw siya ng sagot o kaya ng banat. Pero, pag gusto niyang maging poker face talaga siya. No comment. Diba? Hindi mo nga hindi ho yan yung yung excited sa media. Hindi ho yan ganun. Kasi meron mga politiko na, alam mo na, parang hindi politiko, parang vlogger. Mas excited pa sa Nung huling nagkita kami, yan ang isa sinabi ko, Sir, sabi ko, Mr. President, hanggang nandyan po si VP Sara Duterte. Yun na yun. Jay Guevara, dito muna ako, kinakawawa ako sa kabila. Sinong kabila? Saan ka ba kasi? Kabilang bakod ka na. May point, sabi. Actually, may point talaga. Tama kayo doon. May point doon. Kaya nga, di ba sabi ko naman sa inyo, lahat ng nangyayari na to, lahat ng banat, mapa-drugs, PDEA, bla bla bla, useless Hanggang nandyan si VP Sara sa tabi ni Marcos, protected si Marcos. Yan ang sigurado ako. Kasi tandaan ninyo, ang corruption is really obvious. Okay? Maybe not as high as sa Malacanang, not vulgar, but definitely, lahat ng nasa baba ngayon, sigurado ako na they're doing their corruption. Ang dami kong kakilalang mga nasa kamara, mga senador, pati mga nakadil ng mga congressman at saka talagang talamak daw ngayon. Garapalan ngayon. Yan ang sinasabi nila. Dissatisfaction pagdating sa militar at saka sa kapulisan, ay grabe ho. Sobrang dissatisfied. But at the same time, they need a leader. Wala na hong ibang pwedeng tumayo na leader sa ngayon kung hindi si VP Sara Duterte. Kaya nga, until nandyan sa tabi niya si VP Sara Duterte, si Marcos, hindi po matitinag si Marcos. Pagbali-baligtarin mo na, hindi po matitinag si Marcos hanggang nandyan sa tabi niya si VP Sara Duterte. Yun lang masasabi ko. At ito mga nangyayari na ito, talagang kumapit, mas lalong kumapit
si Pangulong Marcos kay VP Sara Duterte. Kaya nga pahiyang-pahiyaho eh. Pahiyang-pahiyaho ito mga vlogger na inaasahan nila, asawa na to. Oh. Under ito. Hindi naman. Hindi, kasi inaasahan ng iba yan eh. Inaasahan nila na, di ba alam naman natin merong ganyang kwento na ang nagdidesisyon, yung asawa, na si Pangulo Marcos ay under sa asawa. So may ganyang talagang kwento, di ba? Iniisip siguro ng mga vlogger na to, nagsalita na si Fierce Lady. Nagsalita na, susunod na yung asawa niya. Pero pahiyaho eh. Pahiyaho itong mga tanso vlogger dahil hindi sumunod yung asawa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo nung una eh, easy lang tayo sa pagbibintang na laging si First Lady Liza ang may kasalanan, may banat. Mahirap. Alam niyo kung bakit? Kasi tulad dito, sunog yung mga nagsasabing sunod-sunuran lang si Marcos. Kasi nga po, bakit hindi siya sumunod dito? 'Di ba ho? May ano ho yan eh, may story behind that. Oo, maybe may kuntsabahang nagaganap. Ako naniniwala ako. May kuntsabahang nagaganap between the palace and the house. But they're doing it under na hindi ho nakikita ni Marcos. Ako naniniwala ako doon. Bakit kanyo? Hindi naman ho siya yung katulad ni Pangulong Duterte na binubusisi ang bawat dokumento, bawat desisyon. Hindi naman ho siya yung tipo ng hands-on president eh. Wag mo lang siya isasali, pwede na makalusot. Sa totoo, kasi nga, alam nyo, di ba, hindi ho ako nagsabi niyan ha. Si mismong kapatid niya na si Senator Amy, na si PBBM ay isang parang gola, parang yung lang siya, parang relax lang, hindi siya yung parang hindi leader, ika nga. Yun ang sinabi ng pelikula na ginawa ni Senator Amy. So, as long as you don't disturb the president, etong mga nasa baba, etong mga ibang tao, mangungurap at mangungurap. Diba? Ganun eh. Ganyan na nakikita ako ngayon. Kaya ito, easy go lucky yun. Ganun na tipo si Pangulong Marcos. Hindi siya katulad ni Pangulong Duterte na talagang bawat papel binubusisi, bawat desisyon binubusisi para pag tinanong siya, alam niya sasagot niya. Dito hindi. 'Di ba? Bakit to? Paano ko nasabi? Sinabi rin ni Attorney Trix yan. Minsan lang daw sila mag-meeting, magkaroon ng cabinet meeting. Hindi ka naalala nyo noon, si Pangulong Duterte, halos linggo-linggo. Di ba? Nandyan pa media. Hindi naman media, PCOO. Ibig sabihin, may nilalabas na video na linggo-linggo talaga. Minsan nga, during magka-cabinet meeting muna, walang video. Pagkatapos noon, papapasukin na yung camera. Report to the people. Diba, may ganun eh. Ngayon, etong pagkampi ni Pangulong Marcos kay VP Sara Duterte ay malaking bagay. It changes a lot of things. It makes the government stable. Kaya this is a failure doon sa propaganda ng iba na wasakin itong si VP Sara Duterte. This is obvious mistake ng kalaban ni VP Sara Duterte. Bakit kanyo? Gumagalaw siya eh. May kilala nyo naman kung sino na yung kalaban, di ba? Ni VP Sara Duterte. Gumagalaw siya para siraan si VP Sara Duterte para umangat ang ratings niya, bumagsak ang ratings ni VP Sara Duterte para sa susunod na eleksyon, mahalal siyang presidente. Alam naman natin na yun. Yung dynamic na gano'n, di ba? Yung dynamics na ganyan. Ang problema, hindi yun ang gusto. At alam ni Marcos na pag bumagsak itong si VP Sara, kasama yung palasyo na babagsak. Yun ang totoo. Kaya talagang feeling ko merong hindi nagkakasundo sa kwento.
'Di ba? Kaya nga tingnan niyo itong kwento nila. Iba. Kasi kung tandaan niyo kaya nga 'di ba sinasabi ng iba, 'di ba banat ba yung sinasabi niyong bayaran yung mga tansong vlogger, bayaran ni Marcos? Ako hindi ako naniniwala na bayaran ni Marcos. Naniniwala ako na bayaran ng iba, yung kalaban. Yung magiging kalaban ni VP Sara Duterte. Kasi mali yung diskarte. Yung diskarte nila parang hindi galing sa loob ng palasyo. Yung diskarte nila parang galing lang dito sa kalaban ni VP Sara Duterte. Kaya mali-mali. Kasi hindi inline. Ito yung diskarte ng palasyo. Ito yung nangangarap. 'Di ba? Nangangarap 'to na maging presidente, dumidiskarte ng sarili. Hindi niya alam pag bumagsak si VP Sara, bagsak tong palasyo. Kaya hindi bumibitaw si Marcos. 'Yun ang totoo niyan. Halatang halata, 'di ba?